Nagkakaisa na po yung tinatawag nila na top legal minds ng ating bansa. Ito po ay kalimitan or karamihan po dito ay mga law professors sa UP at iba't ibang universidad dito sa ating bansa. Nagkakaisa na po sila sa panawagan na ituloy ang impeachment. At hindi lang po panawagan na ituloy, meron din silang babala. Meron silang warning na etong dismissal kung sakali man na pursigihin ng mga pro-Sara Duterte senators, ito daw ay, or it would undermine the democratic principle of checks and balances. Yan po ang babala ng mga matatalinong kababayan natin. At yan po, sila po ay nagkakaisa na ngayon sa panawagan nga na ituloy ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. Yan. Yan yung problema dito sa atin, na sana yung sinasabi nila na top legal minds, sila sana yung mga nasa pwesto. Pero kasi tignan nyo naman kung ikukumpara ang mga katulad ni Sara Duterte, Amy Marcos, Villar, anong puhunan ng mga nasa pwesto na sa ating gobyerno? Ang puhunan lang talaga yung pangalan, yung kanilang malaking pangalan sa politika. Yan yung mahirap sa atin. At kung ang pag-uusapan nga ay yung top legal minds na may kakayahan at may dunong talaga, pagdating sa paggawa ng batas at pag-intindi ng mga batas, yan po yung mga magagaling na lawyers. Kaya talagang nakakamiss yung mga kapanahunan ni na Senator Miriam Santiago, di ba? Ito yan, law professors from the University of the Philippines at marami pang iba have called on the Senate to proceed with the impeachment trial of Sara Duterte. Over 100 UP law professors expressed grave concern over proposals to declare Duterte's impeachment de facto dismissed. Yan. At yan naman po ay wala sa batas. Labag sa batas ang ginawang ito ni Bato de la Rosa. Hindi naman yan magtatagumpay sa tingin ko. At kung sakali na magtagumpay, ma-acquit etong sa Sara Duterte, unang-una, huhusgahan ng taong bayan yung mga pro-senators o pro-Sara Duterte senators na yan. At higit sa lahat, mukhang magkakagulo talaga.